Noong April 2012, nagkaroon ng tensyonadong naval standoff sa Scarborough Shoal o mas kilala na Panatag Shoal sa pagitan ng Pilipinas at China. Nagugat ito ng matuklasan ng Philippine Navy na may mga Chinong iligal na nangingisda sa lugar. Tinangkang arestuhin ng Philippine Navy ang mga Chinong mangingisda, ngunit napigilan ito nang dumating ang mga Chinese Marine Surveillance Vessels. Tumagal at nagpatuloy ang tensyon sa mga susunod na linggo at ang pagdami ng mga barko ng China sa paligid ng Scarborough Shoal. Upang magkaroon ng diplomatikong solusyon sa hidwaan na ito, namagitan ang bansang Amerika at napagkasunduan ang parehong pag-withdraw ng mga barko ng Pilipinas at China sa Scarborough Shoal. Inalis ng Pilipinas ang mga barko nito, ngunit ang China ay hindi sumunod sa kasunduan at nanatili ang mga barko nito sa lugar. Noong July 2012, nagsimulang maglagay ng barikada ang China sa pasukan ng shoal upang hindi na muli makapasok ang Pilipinas dito at opisyal na ngang nakuha ng China ang Scarborough Shoal. Magmula noon, ang relasyon ng Pilipinas at China ay napuno ng mga tensyonadong alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ano ang West Philippine Sea at bakit nangingialam sa teritoryo na ito ang China? Pag-usapan natin kung ano at sino ba ang dapat na may karapatan sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi ang kabuuan ng South China Sea. Ito ang South China Sea at ito naman ang tinatawag na West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay ang eastern region ng South China Sea na nakapaloob sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. The term West Philippine Sea ay opisyal na pinagtibay at nilunsad ng gobyerno ng Pilipinas noong Setyembre ng taong 2012 upang itaguyod ang pambansang soberanya ng Pilipinas at bigyang diin ang karapatan nito sa rehiyon na ito ng South China Sea. Ang paglagay ng salitang Pilipinas sa terminong West Philippine Sea ay pagmamarka sa kanlurang teritoryo nito at pagkontra sa implicit dominance na nakapaloob sa terminong South China Sea. Bahagi ng West Philippine Sea ang Luzon Sea, gayon din ang mga karagatang nakapaloob at nakapalibot sa Kalayaan Island Group sa Palawan at sa Bajo de Mansinog o Panatag Shoal o Scarborough Shoal sa Zambales. Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS, na kilala bilang saligang batas ng karagatan, ang bawat coastal state o bansang may baybay dagat katulad ng Pilipinas ay may kanya-kanyang maritime entitlements na sinusukat mula sa baseline ng kanilang estado. Ang Pilipinas ay mayroong 5 maritime zones under its jurisdiction at ito ay ang internal waters at archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, at continental shelf. Ang internal waters at archipelagic waters ay ang mga katubigan sa paligid, pagitan, at mga nag-uugnay sa mga isla ng isang coastal state. May ganap na soberanya at kapangyarihan ng isang bansa sa kanyang internal waters at archipelagic waters at sa airspace nito. Ang mga foreign vessels ay walang right of innocent passage sa mga katubigan na ito. Ang territorial sea ay zona na may layong 12 nautical miles mula sa baseline ng isang coastal state. Ang isang bansa ay may ganap na soberanya at kapangyarihang ipatupad ang mga batas nito sa kanyang territorial sea at sa airspace nito. Ang pagdaan ng isang foreign vessel sa territorial sea is restricted and is only permitted in instances where the conduct of the passage is innocent. Inosente ang pagdaan kung ito ay hindi nagbabanta sa kapayapaan, kaayusan at seguridad ng coastal state na nagmamay-ari nito. 24 nautical miles naman mula sa baseline ng isang coastal state ang contiguous zone. Ang isang bansa ay may karapatang ipatupad sa kanyang contiguous zone ang mga batas nito, pero ito ay limitado lamang sa usaping customs, pangpiskal, immigration at sanitation. Outside ng contiguous zone ay ang tinatawag na exclusive economic zone at may layo itong 200 nautical miles naman mula sa baseline ng isang coastal state.
Walang soberanya ang isang bansa sa kanyang exclusive economic zone. Ang ibig sabihin ay hindi niya pagmamayari ito, ngunit meron siyang sovereign rights to explore and exploit and manage the natural resources na matatagpuan sa katubigang ito gaya ng pangingisda at pagkuha ng langis at natural gas. Mula 200 nautical miles o mahigit from the baseline ng isang coastal state ay ang tinatawag na continental shelf. Ito ay ang lupain sa ilalim ng exclusive economic zone ng isang bansa. May eksklusibong karapatan ng isang bansa na gulugarin at pakinabangan ang mga likas na yaman sa kanyang continental shelf at seabed katulad ng mineral at langis. Sakali ang mga maritime zone ng isang bansa ay nag-o-overlap sa maritime zone ng katabing bansa nito, ayon sa UNCLOS, dapat na matukoy sa pamamagitan ng mapayapang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ang patas at makaturungan na common maritime boundaries. Gaya ng Pilipinas, isang coastal state din ang China at may sarili din itong mga maritime zones na naaayon sa international law. Ang kanilang maritime zones ay malayo sa maritime zones ng Pilipinas, pero paanong nag-o-overlap ang kanilang mga claims sa exclusive economic zone ng Pilipinas? Dahil ito sa kanilang historic claim sa South China Sea na pinapahiwatig sa kanilang 9-dash line. Sinasakwal ng kanilang 9-dash line ang 90% ng kabuuan ng South China Sea at 80% naman ng kabuuan ng exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas. Sinasagasaan din ng wagas na pang-aangkin na ito ang exclusive economic zone at continental shelf ng Vietnam, Malaysia at Brunei. Mula 2013 hanggang 2015, na-reclaim na at na-militarize na ng China ang 7 reefs sa South China Sea at 5 dito ay nasa West Philippine Sea. Nakuha rin nila ang Scarborough Shoal noong 2012. Ang Mischief Reef na noon pa na kontrol ng China simula 1995 ay ganap na ngayon na military garrison ng China. Ang sandamakmak na mga Chinese vessels sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea ay naging regular at permanenteng presensya na ngayon sa pinagtatalunan na katubigang ito. Ayon sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa kasong inihain ng Pilipinas noon laban sa China, ang 9-dash line claim ng China sa South China Sea ay walang legal basis in international law for maritime claims at binaviolate nito ang sovereign rights ng Pilipinas na mangisda at mag-explore ng mga resources sa West Philippine Sea. Dahil walang enforcement agency na magpapatupad ng international law, malakas ang loob ng China na i-ignore ang ruling na ito, kaya naman patuloy ang China sa pag-okupado at pananamantala sa mga katubigan na ito sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas at ang Pilipinas lang ang bansang may dapat na eksklusibong karapatan sa mga likas na yaman na matatagpuan dito. May mga existing historical evidence din na magpapatunay na sa Pilipinas na ito kahit noon pa. Ang Carta Hydrographica y Chorographica de las Islas Filipinas o mas kilala bilang the Maria Velarde Map ay isang sinaunang mapa ng Pilipinas na nailathala noong 1734. Ang mapa na ito na tinatawag din na the first and the most important scientific map of the Philippines and the mother of all Philippine maps ay nagpapakita na ang Scarborough Shoal na ang pangalan dati ay Panakot at ang Spratly Islands na ang pangalan dati ay Los Bajos de Paragua ay parte ng Pilipinas. Naging instrumental ang mapa na ito sa pagkapanalo ng Pilipinas noong 2016 sa kaso nito laban sa China tungkol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Isa pang indigenous Philippine map na gawa noong 18th century na tinatawag na Carta Indigena Filipina ang nagpapakita ng jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinapakita rin dito na ang Spratly at Scarborough Shoal ay parte na ng Pilipinas noon-noon pa. Dahil sa claim ng China na historic right niya ang halos kabuuan ng South China Sea, nagbunsod ang kasakiman na ito ng instability sa rehiyon. Sinasantabi ng kanilang 9-dash line ang karapatang pandagat hindi lamang ng Pilipinas pagkus ng iba pang bansa na sinasagasaan ng disputable na claim na ito.
Mahalaga na magrespetuhan ang mga bansa at kilalanin ang mga karapatan nito at magpatuloy ang diskusyon at mapayapang pag-uusap sa paglutas ng alitan upang maiwasan na umabot ito sa isang digmaan.